From this to this. Siyempre, bago maging magical yan ang ating pa-DIY with linis, eto ang ganap muna. 6 AM na nga nang magbukas ng main door ang sisi nyo kasi nga may naisip na naman siya dito sa kanyang sala na parang hindi naman talaga sala. Para bang bodega na o ano ba to? Ewan ko ano ba ang itsura ng aking sala na talagang sobrang nai-stress ako kasi nakarang araw ko pa talaga gustong linisin to pero hindi ko nga magawa-gawa kasi nga super duper busy talaga akit. Yes mga sisi ko super busy kasi nga wala pa si Mr. until now kaya ako lang talaga mag-isa ang kumikilos dito plus may munting panegosyo pa ang person na kailangan talaga everyday Asikasuhin muna. muna. Dahil nga na-suspended ang pasok na mga kidos ko kaya eto for the linis ako sa aming sala na tagal ko na talagang gusto Tapos maya-maya pag nalinis na minutos lang kalat na naman. Binuhat ko na nga itong pa-DIY ko na lamesa. Paano wala kasing lamesa yung mga kids pag nagawa sila ng mga pa-project o assignment. Kaya ginawan ko na lang ng paraan para may magamit sila sa kanila mga assignment o pa-project. At nagbukas na rin ako ng TV para magpatugtog ng worship song para kahit papaano lalo akong gagana. Lalo na at super blessed natin kahit papaano hindi masyadong malakas talaga ang ulan o kaya hindi ko lang talaga naramdaman dito sa apartment namin kasi hindi katulad doon sa dati naming tinirahan na talagang ramdam ko talaga sa tuwing umuulan o lumalakas ang hangin. Kaya talaga naglinis ako ngayon dito sa aming sala kasi nga dumating na ang matagal kong inaantay na pa wall mountain design. Gusto ko kasi designan sa pinakataas ng TV namin kasi masyadong ma-plain nga dito at ayaw ko ng ganyang design. Medyo nga natagalan pa ako kakahanap nitong wall mounted design na to kasi talaga sobrang mahal talaga ng ibang mga wall mounted mga sisi ko so hindi ko kaya ang gusto ko medyo mura lang na kaya lang ng budget natin kasi hindi naman tayo mayaman na para bumili ng mga mamahalin. At ito na nga, na-stress ako ng very light mga sisi ko. Paano ba naman mga sisi, hindi ba naman nakisama sa akin itong drill na to na ewan, hirap na hirap ako na ayaw magbutas o kaya talagang hindi ko lang alam talaga kung paano gamitin itong drill na to. Hanggang sa naalala ko na may dumating pala na parcel na binili ko na pandikit daw to kasi may nakita ko isang mommy vlogger na itong ginagamit siya. So, itatry ko siya dito baka kasi eto dumikit na at maging okay na ang aking dini-DIY. Napasayaw pa nga ako dyan kasi akala ko dumikit na siya pero hindi pala, nalaglag siya kaya yan tuloy tinanggal ko ang cabinet at inilabas ko na rin itong kama ni Ate Sofia kasi tinanggal ko itong kama ni Ate Sofia nung dumating yung kapatid ko kasi hindi nga sila kasya kaya tinanggal ko at inilagay ko muna sa likod ng cabinet na to. Sobrang natagalan kasi ako sisi ko dito sa paglagay ng tornilyo dito kasi gusto ko talaga itornilyo to mga sisi ko pero hindi talaga kaya ng aking nabili na drill. Buti na lang talaga gumana ang aking brain cells na 2% na lang ang natira. Ayan, ginamitan ko siya ng super glue. Ayun, kumapit siya at ayan, sobrang natuwa naman ako kasi nga kumapit na siya. Pero medyo nainis ako sa panganay ko. Paano kasi tinawag ko siya? Sabi ko, tingnan mo kung pantay para hindi na ako magmali-mali ba ng pandikit kasi syempre konti na lang yung super glue ko dito. Pero na naikabit ko na nga nung una, ay nako sinabi niya hindi daw pantay. So ayan, tinanggal ko naman. Buti na lang talaga hindi siya masyadong makapit. Nung naging okay na at naging pantay na talagang dinagdagan ko ang super glue niya para matibay na patibay. At ito na nga, napasayaw na ang sisi nyo kasi sobrang tuwang-tuwa siya kasi nagawa niya ang gustong-gusto niyang gawin na walang kasama. Ay nawala si Mister kasi sa totoo lang pag andito si Mister hindi ko talaga ito magagawa kasi nga pabebe na naman akit. Dahil nga medyo matagal pa siya uwi so ginawa ko na lang. Diba pag wala yung mga Mister natin nagiging superwoman tayo kasi nagagawa natin ang mga bagay-bagay na pag andito sila hindi natin magagawa. O diba ikaw na nanonood relate ka nung kasi ginagawa mo rin yan. At naglagay na nga rin ako ng aking pa-artificial plant na sobrang nagandahan ako. Bali 3 yan ang binili ko. At ito talaga ang big reason kung bakit gusto ko lagyan ng pa-wall mountain dyan sa taas. Kasi gusto ko maglagay ng pa-Bible verse dyan sa aking wall. Napasigaw pa nga ako at napasayaw kasi talagang ito ang gustong-gusto ko ang may pa-Bible verse sa aking sala. Kumbaga, morning na morning ay mapapa-good vibes ka na agad kasi mga may nabasa kang magandang pampabuhay ng iyong umaga. O diba?
'Di ba napatili pa ako kasi sobrang saya ko talaga nung nailagay ko na itong binili ko. Pa-Bible verse wall decor ko dito sa aking sala. At napatawa pa nga ako kasi andito yung hipag ko. Pinatingin ko sa kanya na July ano na ba ngayon 10 pero ang aking kalendaryo is July 7. O 'di ba bongga? Kaloka, ang layo na ng araw samantalang kalendaryo ko hindi nagkusang umikot. Tinry ko nga siyang ilagay dito sa baba ng pa-wall mountain ko. Sabi ng aking hipag hindi na maganda. So ayan, binalik ko na lang talaga siya kung saan siya nakalagay. Tapos itong relo nga namin, ilang buwan na talaga hindi nalagyan ng battery. Buti na alala ko nung pumunta ako sa kumari ko, bumili na rin ako ng battery. Paano? May maliit kasi akong digital na relo. Kaya ayan, hindi ako bumili agad. Ayun napaka-cute niya. At pinakita ko pa nga na pwede siyang may pailaw-ilaw. At nakyutan ako nung nilagay ko dito sa my wall mountain. Kaso nga lang natakpan yung Bible verse. Kaya yan, tatanggalin ko rin yan siya mamaya. At tinry ko na rin pala yung relo na ilagay sa baba. Pero sabi ng aking hipag, hindi siya maganda. So, binalik ko na naman ulit kung saan siya nakalagay. Hindi pa yan totally talaga pinaka-final kasi marami pa talaga akong idadagdag dyan na mga pa-design. So, now, kasi wala tayong budget, dyan lang muna, hanggang dyan pa lang muna ang ating pinaka-design or pinaka-DIY. Pagkatapos nga nito, inayos-ayos ko ng kaunti itong aking pa-artificial plant para maganda naman siya tingnan. Tsaka nagwalis na rin ako kasi sobrang daming dumi pala doon or alikabok doon sa may likod ng aking pakabinet. Buti na talaga natanggal kanina yung pinaka-tornilyo ng aking pa-wall mountain. Kaya nakita ko nung marami ay nilinisan ko na or winalisan ko na talaga yung pinakalikod nito at saka pinagtanggal ko na rin yung mga clip pan dyan para kahit paano maaliwalas niya siya tingnan. At binalik ko na rin yung cabinet na aesthetic na ang ganda talaga ng cabinet na yan. Sobrang tagal na baha na ang inabot niyan pero still maayos pa rin. At naalala ko nga may binili pala ako ditong pandikit dito sa aking saksakan na extension kaya ikakabit ko na rin para naman kahit paano hindi na makalat ang aking extension dito taas ng aking cabinet or console ba yan kung tawagin. May kasama na rin itong pandikit pero para sure nilagyan ko na rin ng super glue para talagang hindi na siya matatanggal. Dahil nga tinanggal ko yung pinaka-cover dito sa taas, pinalitan ko nitong cortina na panglababo ko lang ginawa kong sapin dito sa aking pakabinet sa sala or pa-console ba to. Ewan ko ba, correct nyo na lang ako mga sisi ko kasi hindi ko alam ang name na talaga nito. At yan, pinalitan ko na yung mga clip pan dyan ng aking mini electric pan. Kaya ayan na muna ang aking gagamitin kasi napakaganda talaga niya mga sisi ko. At napakalakas din. Almost 1 year na rin yan sa akin pero still okay na okay pa rin at gumagana pa siya. So ito na nga yung pinaka-final ng DIY ko. Sobrang love it. Gandang-ganda worth ako. It ang pagod ko sa aking pa-DIY dito sa aking sala. So mga sisi ko hanggang dito na lang muna. See you bukas!